Marshall Peak, Kabanata 3957. Chance encounter sa auction house. Tama, nandito ako para sumali sa auction. Mabagal na tumango si Peibuan. Ito ay totoo. Natuwa si Yang Kai. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, gusto kong humingi ng pabor sa Shopkeeper Pei. Tumawa si Peibuan at sinabing, sige, Shopkeeper Pei, pakisamahan mo kaming dalawang magkapatid sa auction house. Nang marinig ito ni Peibuan, hindi niya napigil ang matawa at sinabing, itong auction house ay hindi bawal na lugar. Kung gusto mong pumasok, pumasok ka na lang. May dalawang pasukan doon. Ang isa ay para sa mga may invitation, yung may reputation sa Star City. Yung isa naman sa mga walang invitation. Basta ipakita mo yung yaman mo, natural na papasukin ka ng auction house. Di ba ginawa mo maraming pera dati? Ikaw ay ganap na kwalipikadong makapasok. Nakita na ni Yang Kai ang sitwasyong ito dati. Ang auction house ay may dalawang pasukan para sa mga may mga imbitasyon at sa mga wala. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan para kina Yang Kai at Lao Bai. Kung sila ay nagmamayabang, tiyak na tatanggihan silang pumasok. Kung sila sumunod kay Peibuan, may pag-asa pa silang makalusot. Nag-react din si Peibuan, kumunot ang noo niya habang may kahina-hinalang tumingin kay Yang Kai. May problema ka ba? Inosenteng sinabi ni Yang Kai. Kaming dalawang magkapatid ay mga tapat na tao. Paano tayo mapapasok sa gulo? Shopkeeper Pei, masyado kang nag-aalala. Wala man lang siyang kredibilidad. Kanina lang, nangako siya na tutulong siya kung kaya niya, pero hindi agad siya pumayag. Si Peibuan ay mukhang hindi makapaniwala. Masasabi lang ni Yang Kai. Paano ito, Shopkeeper Pei? Hindi mo ba ako hinihiling na pumunta sa Shire Arena para makipaglaban muli? Kung matutulungan mo ako, sasamahan kita ulit sa Shire Arena. Mas maganda sana kung hindi banggitin ni Peibuan ang Shire Arena. Nang mabanggit ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Peibuan. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi, ano ang nangyayari? Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagkalito. Hindi ba't ilang beses siyang hinanap ng lalaking ito at pilit siyang hikayatin na pumunta sa Shire Arena? Bakit siya umiiwas na parang ahas nang siya ang nagkusa na banggitin ito ngayon? Inakala ni Yang Kai na malulungkot siyang natalo sa Azure Arena, ngunit hindi niya alam na binalaan ng Lady Boss si Peibuan. Ilang beses na nagpunta ang taong ito sa inn para hanapin si Yang Kai. Natural na napansin ito ng Lady Boss at nakahanap ng pagkakataon na makipag-chat kay Peibuan. Noon lang niya nalaman na dinala niya si Yang Kai sa Azure Field. Agad siyang nagalit at halos mabali ang braso ni Peibuan. Binigyan niya ito ng matinding babala. Kung alam niya na si Yang Kai ay dinala muli sa Azure Field, agad niyang babaligtarin ang 100 Refinements Hall. Kung hindi iyon ang kaso, bakit susuko si Peibuan sa landas ng paggawa ng pera? Hindi sa lawak na hindi niya hinanap si Yang Kai kamakailan. Nakasimangot na tinuro ni Peibuan ang dalawang lalaking kasama niya. Kayong dalawa, magtanggal na kayo ng damit. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong pumasok ni Yang Kai kasama siya sa auction house, tiyak na hindi ito maganda. Kaya, pagkatapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, maaari kayong dalawa na pumasok sa akin, ngunit kapag nasa loob na tayo, maghihiwalay na tayo. Walang problema, salamat, Shopkeeper Pei. Nagkatinginan sina Yang Kai at Bai Chi at ngumisi. Hindi nagtagal, nagpalit ng damit ang dalawa at naghalo sa karamihan. Sumunod sila sa likod ni Peibuan at dahan-dahang naglakad patungo sa auction house. Sa pintuan, walang bakasyon Zenhua. Magsisimula na ang auction at malamang abala siya sa ibang bagay. Dahil dito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai at Bai Chi. Kung nandito pa si Yon Zenhua para batiin ang mga bisita, tiyak na hindi sila makakapasok. Ngayong wala si Yon Zenhua dito, may pag-asa pa na makalusot. Pagdating nila sa pinto at iniabot ang imbitasyon, agad na iniabot ng taong namamahala sa pagbati ang mga bisita para imbitahan sila. Kinuha ni Peibuan ang nangunguna at naglakad papasok sa auction house na may maringal na mga hakbang. Ibinaba ni Yang Kai at Bai Chi ang kanilang mga ulo at naghalo sa karamihan. Nang pumasok sila sa auction house, pinasalamatan ni Yang Kai ang tao sa mahinang boses at pagkatapos ay naglakad sa ibang direksyon kasama si Bai Chi. Maya-maya, nakarating na silang dalawa sa main hall. Pagtingin nila sa paligid, nakita nila na ang malaking bulwagan ay puno ng mga tao. Ang mga hanay ng mga upuan ay nakaayos sa isang trapezoidal na hugis. Ang buong auction hall ay kayang tumanggap ng hindi bababa sa 300 hanggang 400 katao at mayroon pa ring silid na matitira. Sa ikalawang palapag sa paligid ng bulwagan, mayroon ding mga pribadong silid na hiwalay sa isa't isa. Ang mga upuan sa bulwagan ay para sa mga individual na bisita.
Ang mga pribadong silid na iyon ay dapat para sa mga taong tulad ni Peibuan, na may ilang katayuan at posisyon sa Star City. Sa sandaling ito, higit sa kalahati ng mga upuan sa bulwagan ay nakuha na. Tahimik na nagmamasid sina Yang Kai at Bai Chi at nalaman na ang mga individual na bisitang pumasok ay casual na nakaupo. Wala silang pinapansin. Agad silang nakahanap ng common seat sa back row at umupo. Ang mga bisita ay papasok pa rin sa bulwagan. May ilang oras pa bago ang auction. Medyo hindi mapalagay si Bai Chi. Yang Kai, kalimutan na natin. Nandito lang tayo para manood ng kasiyahan. Huwag kang manggulo. Pinandilatan siya ni Yang Kai. Gusto mo ba talagang imbitahin ang Lady Boss? Sinabi ni Bai Chi. Hindi iyon makakatulong. Kung talagang manggugulo tayo dito, natatakot ako na hindi tayo magkakaroon ng magandang wakas. Ngumiti si Yang Kai. Basta may lakas sila ng loob. Medyo nag-aalangan pa si Bai Chi. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya. Kung susundin natin ang iyong plano, may problema pa rin. Ano? Paano kung gusto nilang bayaran ang bayarin sa oras na ito? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ito ay talagang isang problema. Kung ganito talaga, hindi gagana ang plano niya. Ngunit maaaring hindi ito ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Tapos kikilos tayo ayon sa mga pangyayari. Kung may pagkakataon, gagawa tayo ng malaking eksena. Kung walang pagkakataon, manunood na lang tayo ng kasiyahan. Lahat ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Kinagat ni Bai Chi ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, ayos na. Pero sa tingin ko, mas mabuting magkahiwalay na lang tayo ng upuan para hindi masyadong makatawag ng atensyon. Tumingin siya sa paligid at tinuro ang isang direksyon. Pupunta ako doon. Umupo ka dito. Pagkasabi nito, tumayo siya at naglakad. Hindi siya pinigilan ni Yang Kai. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang karamihan sa mga tao sa bulwagan ay mula sa Emperor Realm. Mayroon ding ilang Heaven Opening Realm Cultivator, ngunit ang Heaven na iyon. Hindi matataas ang mga Opening Realm Cultivator. Marahil sila ay mga low-level na Heaven Opening Realm Cultivator na walang kinabukasan. Kung hindi sana sila naipit dito at malugod na tatanggapin sa mga pribadong silid ng Fangyun Auction House. Habang siya ay tumitingin sa paligid, bigla niyang narinig na may tumawag sa mahinang boses. Master Yang. Tumangala si Yang Kai at hindi napigil ang tumawa. Luo Hai. Tila naghahanap ng mauupuan si Luo Hai. Nang makita niyang may isang bakanteng upuan sa tabi ni Yang Kai, naglakad siya. Pagdating niya, nalaman niyang isa pala talaga itong kakilala niya. Halatang tuwang-tuwa si Luo Hai na makita ang isang taong kilala niya rito. Tumingin siya sa upuan sa tabi ni Yang Kai at nagtanong. Ay, may nakaupo ba dito? Wala, maupo ka. Ngumiti si Yang Kai. Umupo si Luo Hai, at umagos ang isang masarap na halimuyak, na nagpapaginhawa sa mga tao. Nandito ka ba para bumili ng isang bagay? Tanong ni Yang Kai. Dahil nagpakita siya rito, malamang na narito siya para lumahok sa auction. Tumanggo si Luo Hai at sinabing, narinig ko na may ilang Great Dao Pills na lalabas sa pagkakataong ito, kaya narito ako para subukan ang aking kapalaran. Si Luo Hai ay hindi pa nakakapag-condense ng sarili niyang Dao Seal at nangangailangan siya ng Great Dao Pills. Nabanggit din niya ito kay Yang Kai noong huling pagkakataon. Naunawaan ni Yang Kai at ngumiti. Mayroon ka bang sapat na pera? Gusto mo bang humiram ng ilan? Napangiti si Luo Hai na nahihiyang. Dapat sapat na para makabili ng dalawa. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, kung gayon, swertihin ka sana. Mula sa dati niyang pakikipag-ugnayan kay Luo Hai, masasabi niya na ang babaeng ito ay lubos na umaasa sa sarili, at nagsasarili. Ibinalik pa niya ang dagdag na gantimpala na ibinigay nito sa kanya, kaya't halatang napaka-prinsipyo niya. Dahil pamilyar sila sa isa't isa, nagkwentuhan at nagtawanan sila ni Luo Hai. Pagkaraan ng isang buong oras, unti-unti ang mga upuan sa bulwagan na puno. Mula sa puntong ito, makikita ang lakas ng Fangyun Auction House. Maging ang bulwagan ay napuno, kaya malinaw kung gaano kaakit-akit ang auction dito sa mga tao ng Star City. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga gang at tambol, at ang orihinal na maliwanag na bulwagan ay biglang lumabo. Kaagad pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag sa mataas na plataporma, at habang gumagalaw ang sinag ng liwanag, isang figure ang lumabas mula sa backstage. Ang sinag ng liwanag ay sumikat sa taong ito, at agad siyang naging tuon ng atensyon ng lahat. Ang taong nagpakita ay isang dalaga na mukhang nasa 30 anyos. Siya ay may kahanga-hangang anyo at isang pambihirang hitsura. Dumating siya sa entablado ng auction at nagpakilala na may malambing na boses at nakangiti. Pagkatapos ng nakakainip na pagbubukas, opisyal na nagsimula ang auction. Ang mga unang item na na-auction ay natural na hindi masyadong maganda. Ang mga ito ay karaniwang mga bagay na gagamitin ng mga tao sa Emperor Realm.
Ang mga VIP sa mga pribadong silid at ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm sa bulwagan ay walang pakialam, ngunit naging sanhi ito ng pag-aaway ng mga tao ng Emperor Realm para sa kanila, at ang mga presyo ay patuloy na tumataas. Maingat na pinili ang bawat item sa auction, kaya halos walang mga hindi nabentang item. Malamig na tumingin si Yang Kai at napagtanto na ang mga alalahanin nila ni Lao Bai ay walang kabuluhan. Ang auction dito ay hindi nagbebenta ng mga item sa lugar. Sa halip, pagkatapos ng auction, aalisin ang mga item, at babayaran ang bill pagkatapos ng auction. Ang Fengyun Auction House ay hindi natatakot sa mga tao na tumalikod sa kanilang mga utang. Sa reputasyon nito dito, sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Ito ay kawili-wili. Ngumisi si Yang Kai at tahimik na ngumiti. Nakipagtama ang kanyang mga mata kay Lao Bai sa karamihan. Naunawaan ni Lao Bai, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan. Sa katunayan, handa siyang ilabas lahat. Makalipas ang halos kalahating oras, 7 o 8 bagay sa auction ang matagumpay na naibenta, at lumakas din ang boses ng auctioneer. Ang susunod na item na isusubasta ay ang spirit pill na pinapangarap ng mga kaibigan ng Emperor Realm. Sa sandaling sinabi ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagtuwid ng likod ni Luo Hai. Kung tama ang hula niya, dapat i-auction ang Great Dao Pill. Oo naman, lumabas mula sa backstage ang 10 payat at matambok na maid. Bawat isa sa mga katulong ay may hawak na tray na may bote ng jade sa ibabaw nito. Ngumiti ang auctioneer at sinabing, ang Great Dao Pill ay makakatulong sa isang tao na maunawaan ang kanilang sariling Dao at paikliin ang Dao Seal. Alam ng lahat na sa pamamagitan lamang ng pagkondensasyon ng Dao Seal ay magkakaroon ng isang tao ng pagkakataong makamit ang Heaven Opening Realm. Maraming kaibigan ng Emperor ang realm na dumating ngayon ay dapat na narito para sa Great Dao Pill. Kung gayon, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Tinuro niya ang likod niya at sinabing, may kabuuang 10 set ng Great Dao Pills, at bawat set ay may 2 pill. Ngayon, isusubasta natin ang unang set. Ang panimulang presyo ng pangalawang set ay ang pangalawang pinakamataas na bid ng unang set. Ngayon, isusubasta natin ang unang set. Ang panimulang presyo ay 5,000, at ang bawat pagtaas ay dapat na hindi bababa sa 500. Nang matapos siyang magsalita, narinig niyang kay si Luo Hai, na nasa tabi niya, na sumigaw. 5,000. Sayang at sunod-sunod na tumaas ang mga boses sa hall. Ang kanyang boses ay direktang nalunod, at walang nakarinig sa kanya. Lumingon si Yang Kai sa kanya, at agad na namula si Luo Hai. Martial Peak, Kabanata 3,958. Pangangibabaw. Dati, sinabi rin ni Luo Hai na maaaring bumili ng Great Dao Pill sa pagitan ng 10,000 hanggang 20,000 Heaven Opening Pills. Kahit na ang presyong ito ay walang halaga kay Yang Kai, hindi ito mababa sa sinuman sa Emperor Realm. Malamang na ito ang buong halaga ng mga nasa ibaba. Gayunpaman, ang presyo ng Great Dao Pill na ito na may batayang presyo na 5,000 ay patuloy na tumaas. Sa loob lamang ng 10 paghinga, ito ay lumampas sa 10,000. Medyo nababalisa si Luo Hai. 2 beses siyang nagbid ngunit hindi nagtagumpay. Tumaas at bumaba ang mga bid sa bulwagan. Malinaw na ang Great Dao Pill na ito ay lubos na hinahangad ng cultivator sa Emperor Realm. Ang presyo ng Great Dao Pill ay patuloy na tumaas. Di nagtagal, ito ay lumampas sa 20,000 at papalapit na sa 30,000 marka. Pagkaraan ng ilang paghinga, nagngalit si Luo Hai ng kanyang mga ngipin at nagbid ng 30,000. Gayunpaman, ito ay nalampasan sa susunod na sandali. Hindi niya maiwasang mapalungkot. Pagkatapos noon ay hindi na siya muling nagsalita. Halata namang susuko na siya. Pagkatapos ng lahat, mayroong kabuuang 10 set ng Great Dao Pills. May iba pang pagkakataon. Matapos masira ang presyo sa 30,000 marka, ang bilang ng mga taong nagbibid ay makabuluhang nabawasan. Mukhang tama si Luo Hai. Ang presyo ng Grand Dao Pill na ito ay nasa pagitan ng 10,000 at 20,000. 30,000 para sa 2 Spirit Pills ay lampas sa kayang bayaran ng maraming Emperor Realm Masters, kaya natural, ang bilang ng mga taong nagbibid ay makabuluhang nabawasan. Noong tumaas ang presyo sa 34,000, wala nang nagbibid. Ang taong sumigaw ng ganitong presyo ay isang binata. Nakaupo siya sa row sa harap ni Yang Kai. Sa sandaling ito, mukhang kinakabahan siya at naikuyom ang kanyang mga kamao. Sumigaw siya sa stage. Wala nang nagbibid. Ihulog mo ang martilyo. Malinaw na narinig siya ng auctioneer. Ngumiti siya at kinuha ang martilyo. Tumingin siya sa paligid at nakangiting sinabi. Ang unang set ng Great Dao Pills ay 34,000. Mayroon bang gustong magbid ng mas mataas? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. 40,000. Ang kalapit na cultivator ay napalingon lahat at nagtatakang tumingin sa kanya.
Lalo na ang binata na tumawag sa presyong 34,000. Halos lumuwa ang mga mata niya ng apoy. Hindi ito nakakagulat, bagamat mabilis na tumaas ang presyo ng isang auction sa Emperor Realm, hindi ito tumaas ng husto. Karaniwan, tataas lamang ito ng 51,000. Kung tutusin, hindi naging madali para sa kanila na mag-ipon ng ilang heaven opening pills. Sino ang handang mamuhunan ng sabay-sabay? Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at itinaas ang presyo ng 6,000, isang bagay na hindi pa nangyari noon. Tiningnan din ni Luo Hai si Yang Kai na may hindi mapapantayang pagkagulat. Natural na alam niya na na-condense na ni Yang Kai ang isang Dowsil at ang Great Dow Pill ay walang silbi sa kanya. Hindi niya inaasahan na lalahok siya sa bidding para sa Great Dow Pill na ito sa sandaling ito. Kumikislap ang magaganda niyang mga mata at hindi niya maiwasang mamula. Maliwanag, may hindi siya naintindihan. Para sa unang set ng Great Dow Pills, ang kaibigang ito ay may bid na 40,000. Mayroon bang mas mataas na bid? Nakangiting tanong ng auctioneer. Matapos makumpirma na walang nagbid, 3 beses na nahulog ang martilyo. Ang pangalawang set ng Great Dow Pills, ang panimulang presyo ay 34,000. Mangyaring gawin ang iyong mga bid. Sumenyas ang auctioneer gamit ang kanyang kamay. Dati, nasabi na ang panimulang presyo ng pangalawang grupo ng Great Dow Pills ay ang pangalawang pinakamataas na bid ng unang grupo. Ang pangalawang pinakamataas na bid ng unang pangkat ay 34,000, kaya ang panimulang presyo ng pangalawang pangkat ay natural na ang presyong ito. Ang auction house ay hindi gagawa ng negosyo ng lugi. 34,000. Ang binata na nakaupo sa hanay sa harap ng Yang Kai ay kinuyam ang kanyang kamao at sumigaw. Siya ang sumigaw ng presyo kanina lang. Kalmadong itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. 40,000. Parang naulit ang sitwasyon, walang pinagkaiba sa ngayon. Muling ibinaling ng binata ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Kai, ngunit hindi siya nilinggan ni Yang Kai. Kinagat ng binata ang kanyang mga ngipin at sinabing, 40,000. Ang presyong ito ay ang limitasyon na kaya niyang tiisin. Kung ito ay mas mataas, hindi siya makakasunod. 50,000. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai. Ikaw. Biglang ibinaling ng binata ang kanyang ulo na may mabangis na ekspresyon, na parang gusto niyang kumagat ng isang piraso ng karne mula sa katawan ni Yang Kai. Maraming tao mula sa Emperor Realm ang tumingin kay Yang Kai na may hindi magiliw na mga ekspresyon. Marami sa kanila ang dumating para sa Great Dow Pill na ito. Si Yang Kai ay nagtaas ng presyo ng napakataas, kaya kinailangan nilang magdusa ng pagkalugi. Hinala pa nga ang ilang tao na si Yang Kai ay isang katulong na inupahan ng auction house. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, hindi iyon tama. Ang Fendian Auction House ay may reputasyon, kaya hindi nila gagawin ang isang kasuklam-suklam na bagay. Napakakaunting mga bid para sa pangalawang set ng Great Dow Pills. Si Yang Kai lang at ang binata ang sumigaw ng 2 beses bago isinara ang deal. Sumunod ay ang ikatlong set. Nang hindi naghihintay na matapos magsalita ang auctioneer, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, 50,000. Hindi na nakapagpigil ang binata sa harap na hanay at galit na sumigaw. Para saan ba ang binibili mo ng napakaraming Great Dow Pills? Kung wala kang sapat na kakayahan, walang silbi kahit gaano pa karami ang bilhin mo. Sa pangkalahatan, kung ang swerte ng isang martial artist ay maganda, ang isang Great Dow Pill ay magbibigay daan sa kanila na matagumpay na makondense ang isang Dowsil. Karamihan sa kanila ay gagamit ng 2 pill. Kung wala silang tiwala sa kanilang sarili, 3 o 4 na pill ang pipiliin ay magiging sapat na. Higit pa at hindi na ito magkakaroon ng mas magandang epekto. Nagbid na si Yang Kai para sa 2 set. Sa lohikal na pagsasalita, dapat sapat na. Hindi na siya kailangang sumali sa bidding para sa ikatlong set. Ako ay nagkaroon ng masyadong maraming pera upang masunog. Ito ay wala sa iyong negosyo. Ngumisi si Yang Kai. Galit na galit ang binata na halos sumabog na ang baga niya. Pakiramdam niya lang ay nakakadiri ang lalaking ito. Kung hindi lang bawal ang away dito, tinuruan siya kung paano kumilos. 50,000. Sa sandaling ito, isa pang bid ang narinig. Maliwanag, may hindi napigil ang lumahok sa bidding. Ang nakaraang 2 set ay natangay sa bulsa ni Yang Kai. Kung titignan ang poster niya, parang gusto pa niyang bumili. Mayroon lamang 10 set sa kabuuan. Kung lahat sila ay binili ni Yang Kai, ano ang bibilhin nila? Sa makatuwid, kahit na ang presyo ay medyo mataas, para sa kanilang sariling kinabukasan, maaari lamang silang mag-gig ng kanilang mga ngipin at magbid. Sa sandaling bumaba ang boses, kalmadong sumunod si Yang Kai. 60,000. His. Nagkaroon ng sunod-sunod na hingal. Inakala ng maraming tao sa Emperor Realm na baliw ang taong ito, 60,000 para makabili ng 2 Great Dow Pills. Ilang taon na ba mula nang makita nila ang ganoong presyo? Sa silid A6,
Kumaibot ang sulok ng bibig ni Peibuan habang nakatitig sa ibaba. Kinagat niya ang kanyang dila. Alam kong walang kwenta ang lalaking ito. Oo naman. Dati, malabo niyang nahulaan na si Yang Kai ay malamang na nagkaproblema. Kung hindi, hindi niya hiniram ang kanyang kapangyarihan para makalusot sa auction house. Ngayon, tila naguudyok ang taong ito ng gulo at nagbibid ng may mali siya. Gayunpaman, ano ang punto ng pagbid ng may masamang hangarin? Sa huli, mahuhulog pa rin sa kanyang mga kamay ang mga gamit. Sa kabilang panig, si Luo Haiyi ay medyo natulala din. Noong una ay inakala niya na si Yang Kai ay lumahok sa bidding na ibigay sa kanya ang Great Dao Pills, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang naisip niya. Kung hindi, bakit siya magbibid para sa tatlong magkakasunod na set? Malabo lang niyang hulaan na si Yang Kai ay may ilang kamag-anak o kaibigan na nangangailangan ng Great Dao Pills. Bukod dito, kailangan niya ng marami sa kanila. Sa pag-iisip na masyado siyang nag-iisip, hindi niya maiwasang mamula. Ang ikatlong set ng Great Dao Pills ay mabilis na naibenta sa presyong 60,000. Pagdating sa fourth set, hindi na tumingin sa ibang lugar ang auctioneer. Nakatitig lang siya kay Yang Kai habang nagsasalita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos siyang magsalita ay agad na tumanggap ng bid ang binata sa unahan. 60,000. Hindi na tumingin sa ibang lugar ang binata. Sa halip, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan si Yang Kai habang nagbibid. Mukhang aawayin siya nito. Nakangiting tumingin sa kanya si Yang Kai, at hindi nagsalita ng matagal. Ang malamig na pawis ay hindi sinasadyang damaloy sa noo ng binata, 40,000 ang bottom line na kaya niyang tiisin. Nagbid lang siya sa pagkakataong ito dahil nagalit siya at gustong kasuklaman si Yang Kai. Inilipat ni Yang Kai ang kanyang boses. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa iyo kung hindi ako magbid? Hindi napigilan ng binata ang mapalunok. Medyo namutla ang mukha niya. Hindi niya kayang bayaran ang presyong 60,000. Kung mawawala talaga siya, siguradong malugi siya. Sa oras na iyon, maaaring kailanganin pa niyang magsanla ng isang lihim na kayamanan na negal iligtas buhay sa kanyang mga kamay. Nagtama ang kanilang mga mata, at hindi naiwasang ipakita ng binata ang nagsusumamong ekspresyon. 60,000 ang pupunta ng isang beses, 60,000 ang pupunta ng 2 beses. Ang boses ng auctioneer ay parang isang sumpa na nagbabanta sa buhay, na naging dahilan upang mas lalong pamatla ang mukha ng binata. 70,000. Marahan nang umiti si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay para tumawag. Nang tawagin ang presyong ito ay agad na nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang binata. Muntik na siyang masabsob sa upuan, nakaramdam ng ginhawa sa hindi malamang dahilan. Nagsimula ang bidding para sa ikalimang set ng Great Dao Pills, at may nagbid kaagad ng 70,000. Natuwa si Yang Kai nang marinig niya ang boses na ito. Si Lao Bai ang nagbid. Malamang naramdaman ng lalaking ito na medyo sobra na para sa kanya ang pagmanapulian ng napakaraming Great Dao Pills. Makaakit ito ng labis na puot, kaya gusto niyang tulungan siyang ibahagi ang ilan sa panggigipit. Walang pakialam si Yang Kai. Dahil may bid si Lao Bai, wala na siyang sinabi pa. Ang pagbid para sa susunod na ilang set ng Great Dao Pills ay ganap na exclusive kina Yang Kai at Lao Bai. Walang sino man sa cultivator sa bulwagan ang gumawa ng isa pang bid. Kadalasan, tatawagan nilang dalawa ang presyo at gagawin ang huling tawag. Ang pagbid para sa ika-10 ng Setyembre ng Great Dao Pills ay nakumpleto ng napakabilis. Si Yang Kai ang unang nagbid. Nakakuha siya ng 6 na set, habang si Lao Bai ay nakakuha ng 4 na set. Ang stonemason na nakatayo sa entablado ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Pagkatapos ng lahat, medyo hindi ka panipaniwala na ang 2 Great Dao Pills ay maaaring i-auction sa halagang 70,000. Sa pangkalahatan, 30,000 ay higit pa sa sapat. Bagamat may malaking negosyo ang Fendian Auction House, masaya rin silang makita ang ganoong matinding competitive na kapaligiran. Dahil sa ganitong paraan, maaari itong pukawin ang sigasig ng mga sumusunod na bidding. Gaya ng inaasahan, tumaas din ang presyo ng item sa auction pagkatapos ng Great Dao Pills. Ang item sa auction na ito ay isang lihim na kayamanan, at ito ay isang bihirang nagtatanggol na lihim na kayamanan. Maaari pa itong makatiis sa isang buong puwersang pag-atake mula sa isang mababang grade splitter. Talagang magandang bagay iyon para protektahan ang buhay ng isang tao. Sa pagkakataong ito, hindi lamang maraming tao mula sa Emperor Realm ang lumahok sa bidding, ngunit maging ang ilang mga low-grade henyo ng Heaven Opening ay lumahok sa bidding. Napakasigla ng eksena. Si Yang Kai ay may kalmadong ekspresyon. Naghintay siya hanggang sa oras na para makilahok. Pagkatapos ng ilang round ng kompetisyon, natalo niya ang kanyang kalaban at nakuha ang kayamanang ito sa presyong mas mataas kaysa sa normal na presyo. Sa oras na ito, maraming tao ang tumingin kay Yang Kai na may kakaibang ekspresyon. Dati,
Nang makita nilang paulit-ulit na nagbibid si Yang Kai para sa Great Dao Pills, naisip nila na ang taong ito ay bobo at maraming pera. Ngayon, parang bobo man siya o hindi, marami talaga siyang pera. Gayunpaman, ito ay malayo sa limitasyon. Pagkaraan ng isang oras, ang kapaligiran ng buong auction house ay naging lubhang kakaiba. Kahit na ang ngiti sa mukha ng auctioneer ay nawala, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot. Ito ay dahil ang dose-dose ng mga item sa auction na lumabas sa oras na ito ay napanalunan ni Yang Kai at Lao Bai. Ang bawat item sa auction ay may ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng presyo. Alin sa Emperor Realm ang may napakalaking mapagkukunang pinansyal. Pagkatapos ng magaspang na pagkalkula, ang mga bagay na binili ng dalawang taong ito ay lumampas sa 1,000,000 bawat isa. Ano ang konsepto ng 1,000,000 Heaven Opening Pills? Ang isang ordinaryong Heaven Opening Realm Cultivator ay hindi kayang kumuha ng ganoon kalaki. Saan nakakuha ng napakaraming pera ang Emperor Realm? Ang binata sa harap na hanay ay halos nalinlang ni Yang Kai. Sa sandaling ito, tinitingnan niya si Yang Kai paminsan-minsan, mukhang kainahinala. Bagamat hindi alam ni Luo Hai kung bakit napakabaliw na nagbibid ni Yang Kai, hindi siya masyadong nag-aalala. Alam niya na may 1,000,000 Heaven Opening Pills si Yang Kai. Iyon ang gantimpala na ibinigay ni P1 kay Yang Kai noong nakaraang pagkakataon. Martial Peak, Kabanata 3,959. Nandito ka ba para pukawin ang gulo? Nagpatuloy ang auction at sinabi ng auctioneer sa entablado sa malinaw na boses. Ang susunod na item na isusubasta ay isang bahagi ng True Sun Flame. Hindi pa nagtagal, isang Sun Star sa isang malaking teritoryo ang napatay. Sigurado akong marami sa narinig mo na ang tungkol dito. Ang bahaging ito ng True Sun Flame ay nagmula sa napatay na Sun Star. Habang nagsasalita siya, isang maid ang lumakad mula sa backstage na may hawak na bilog na mangkok. Ang mga apoy ay kumikislap sa mangkok habang ang isang alon ng init ay nawala. Nang matapos magsalita ang auctioneer, nagkagulo ang buong auction hall. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang malalakas na divine senses na lumalawak mula sa mga pribadong silid upang siyasatin ang True Sun Flame. Medyo nagulat din si Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang True Sun Flame ng isang Sun Star ay lilito dito. Kung tutusin, napakalayo ng lugar na ito. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, hindi ito kakaiba. Maraming tao ang nakakuha ng True Sun Flame noon, at ang Fangyun Auction House ay sinusuportahan ng isa sa 72 pinagpalang lupain. Ito ay hindi kakaiba para sa ito ay auction dito. Gayunpaman, ang low grade ng True Sun Flame ay 4th grade, at mayroon pang ang 5th grade. Iniisip niya kung anong grade ang isusubasta nitong item. Maging sina P1 at Gong Sun Hong ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm lamang. Ang nag-iisang piraso ng material na 4th grade ng Heaven Opening Realm ay nagkaroon ng pagkakataong lumikha ng isang dalubhasa sa kaparehong antas ng mga ito, kaya natural lang napapansinin nila ito. Naiintindihan ni Yang Kai. Karamihan sa mga item na na-auction noon ay mga bagay na kailangan ng mga nasa Emperor Realm na hindi pa nakaka-condensed ng Dowsil. Ang susunod na item na isusubasta ay dapat na mga bagay na gusto ng mga taong katulad niya. 4th grade True Sun Flame. Ang panimulang presyo ay 100,000, at ang bawat increment ay dapat na hindi bababa sa 5,000. Ngumiti ang auctioneer at sumenyas. Sanli tapos magsalita ang auctioneer, 7 o 8 tao sa bulwagan ang tumawag ng mga bid, bawat boses ay parang sabik na sabik. Medyo nagulat si Yang Kai. Akala niya ay exclusive ang auction na ito sa mga VIP sa mga pribadong silid, ngunit sinong mag-aakala na ang mga individual na bisitang nakaupo sa bulwagan ay magkakaroon din ng kakayahang magbid. Gayunpaman, ang kanilang mga boses ay mabilis na pinigilan ng isang bidder sa isang pribadong silid. 150,000. Sa sandaling ipahayag ang presyo na ito, ang mga tinig sa bulwagan ay agad na tumahimik. Para sa isang level 4 Heaven Opening Material, 150,000 ang karaniwang presyo. Noong nasa Kikiao Land sila, sinabi ng Daiyu kay Yang Kai na ang 1st grade Heaven Opening Material ay 1,500, ang 2nd grade Heaven Opening Material ay 10 beses kaysa sa 1st grade Heaven Opening Material, at 3rd Heaven Opening Material ay 10 beses kaysa sa 2nd grade Heaven Opening Material. Ang stainless golden do na binili ni Yang Kai sa Kikiao Land ay isang 3rd grade Heaven Opening Material at nagkakahalaga siya ng 15,000 gold coins. Gayunpaman, sa isang auction house, ang presyo ay natural na bahagyang mas mataas. Kung ito ay isang tao na hindi nagkukulang sa pera, hindi magiging kakaiba kahit gaano kataas ang presyo, hindi pa banggitin na 150,000 ang normal na presyo. Gaya ng inaasahan, tumunog agad ang boses ng 160,000 mula sa isa pang pribadong silid. Ang mga taong nakaupo sa mga pribadong silid na ito ay pawang mga kilalang tao sa Star City.
Sino ang walang 1 milyong heaven opening pills sa kanila? Lahat sila ay nasa heaven opening realm, kaya natural na hindi nila kailangan ang Sun's True Flame. Gayunpaman, mayroon din silang mga junior at disipulo, at bihira para sa isang 4th grade heaven opening material na lumabas sa auction house. Sino ang handang makaligtaan ito? Ang Sun's True Flame ay napakapopular, at ang mga panauhin sa dalawang pribadong silid ay nagpatuloy sa pagbid. 2 tao sa kalaunan ay nagtaas ng presyo sa 200,000 gintong barya. Sa oras na ito, tumahimik na ang pribadong silid na unang nagbid. Ito ay malinaw na ang presyo na ito ay lumampas sa kanyang ilalim na linya. Hindi niya kayang bumili ng 200,000 gold coins, ngunit ang bawat heaven opening realm cultivator ay kailangang paikliin ang yin-yang, at 5 elements. Kung ang isang materyal ay 200,000 gintong barya, ang 7 materyales ay magiging 1 milyon at 400,000 gintong barya. Bukod dito, kahit na sa huling sandali, walang garantiya na siya ay magtatagumpay. Ang presyong ito ay hindi maliit. Shopkeeper's son, salamat sa pagpayag mong manalo ako. Isang malakas na tawa ang nanggaling sa private room na second bid. Malamig na bamantong hininga ang shopkeeper's son, ngunit walang sinabi. Ihulog ang martilyo. Muling umalangaw-ngaw ang boses na iyon. Nakangiting laming-galinga ang auctioneer at itinaas ang martilyo. 200,000 ang punta ng 1 beses, 200,000 ang punta ng 2 beses. Napatingin siya kay Yang Kai, lihim na nag-iisip kung magbibid ang maliit na brat na ito sa huling sandali. Ngayon lang, siya at ang ibang tao ay nasa limelight. Pagkatapos ng Great Dao Peel, kinuha nilang dalawa ang lahat ng mga item sa auction, na walang iniwang puwang para sa sino mang makagambala. Gayunpaman, pagkatapos tumawag ng 2 beses at hindi makita na may anumang intensyon si Yang Kai na magbid, hindi niya napigil ang matawa sa loob. Pakiramdam niya ay nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Dahil ang taong ito ay bumili ng Great Dao Peel, nangangahulugan ito na hindi pa siya nakakapag-condense ng Dao Seal, kaya ano ang silbi ng pagbili ng mga materyales na ito sa 4th grade? Kahit na marami siyang pera, hindi niya dapat ginastos ng ganito. 300,000. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ang martilyo ng auctioneer ay agad na nagyelo sa hangin, at ang kanyang magagandang mata ay nanlaki habang nakatingin sa direksyon ni Yang Kai. Nagkagulo rin ang bulwagan. Noong nakaraan, kahit na sina Yang Kai at Lao Bai ay nanalo sa auction na may ganap na kalamangan sa bawat pagkakataon, ang halaga ng mga item sa auction noon ay hindi masyadong mataas. Lahat sila ay inaway ng isang grupo ng mga tao mula sa Emperor Realm, kaya sa mga mata ng mga tunay na mayaman, ito ay hindi gaanong. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Upang biglang taasan ang presyo ng 100,000. Sinusubukan ba niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya? Bata, aling sekta ka ba? Ang Heaven Opening Realm Cultivator na nagbid ng 200,000 ay halos magalit hanggang mamatay. Tinitigan niya ang pribadong silid at pakiramdam niya ay talagang kasuklam-suklam ang brat na ito. Binigyan niya ito ng sorpresa sa huling sandali. Sinadya ba niyang sampilan ang sarili niyang mukha? Kung mayroon kang pera upang magbid, pagkatapos ay magbid ka lang. Bakit ka nag-aalala kung saang sekta ang alagad? Hindi man lang lumingon si Yang Kai. Nabulunan ng tao sa private room hanggang sa wala na siyang masabi. Isa siyang 4th grade heaven opening realm cultivator, kaya hindi siya maaaring makipagtalo sa isang tao mula sa Emperor Realm. Anong uri ng iskandalo ito? Ang kabataang nasa harap na hanay ay muling tumingin kay Yang Kai, at ang hinala sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Matagal na natigilan ang auctioneer bago siya bumalik sa kanyang katinuan. Tuyong tumawa siya, 300,000 going once, 300,000 going twice, 300,000 going thrice. Nahulog ang maso, at nataman ang deal. Walang tigil, nagpatuloy ang auctioneer. Ang item na isusubasta ay isa ring 4th grade heaven opening material. 300,000. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang bid ang dumating mula sa loob ng bulwagan. Ang mga salita ng auctioneer ay natigil sa kanyang lalamunan, na nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable. Tahimik siyang tumitig sa direksyon ni Yang Kai, medyo naiinis ang ekspresyon nito. Naisip niya sa sarili, ano ang problema ng taong ito? Hintayin mo man lang akong matapos magsalita. Hindi mo alam kung ano ang material, ngunit direkta kang nagbid ng 300,000. May sira ba sa ulo mo? Tahimik ang buong bulwagan at ang pribadong silid. Ang mga tingin ng lahat ay nakatuon kay Yang Kai. Nakaupo sa gilid, naramdaman ni Luo Hai na parang may tinag sa kanyang tagiliran, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala habang pinapayuhan niya sa mahinang boses. Master Yang, ang presyong ito ay masyadong mataas. Ayos lang, ngumiti si Yang Kai. Mayroon ka bang ganoon kalaking pera? Sa sandaling ito, may boses ng isang tao.
Ito ay ang binata na nakaupo sa harap na hanay ni Yang Kai. Tumingin ito sa kanya at nginisyan. Napakaraming bagay ang nabid mo, may pera ka bang pambayad ng bill? Dumating siya sa auction sa pagkakataong ito para sa Great Daw Pills. Noong una, may pag-asa pa siyang magbid para sa isang set, ngunit pagkatapos ng paulit-ulit na guluhin ni Yang Kai, nawalan siya ng pag-asa. Bagamat pinabayaan siya ni Yang Kai noon, nagtatanim pa rin siya ng sama ng loob. Matapos makitang nagbid si Yang Kai para sa napakaraming bagay nang hindi kumukumot, palagi niyang pinaghihinalaan na narito si Yang Kai para manggulo. Ngayon, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at naglunsad ng pag-atake. Hanggat papatunayan niya na narito nga si Yang Kai para magdulot ng gulo, hindi mabibilang ang Great Daw Pills na dati niyang binili, at magkakaroon pa rin siya ng pagkakataon. Sa pag-iisip nito, agad siyang tumayo, itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa entablado ng auction, at sinabi, Master ng Fendian Auction House, pinaghihinalaan ko na ang taong ito ay nagbibid ng may masamang hangarin at may masamang intensyon. Humihiling ako ng pag-verify para makita kung mayroon siyang ang kakayahang magbayad ng bill. Tama, sa tingin ko rin. Isang boses kaagad ang nagmula sa pribadong silid kung saan inagaw ni Yang Kai ang grandson Real Flame. Magandang ideya ang pag-verify ng mapagkukunang pinansyal. Ang batang ito ay talagang magulo. Pumayag din ang isa pang pribadong silid. Hindi sa sinaktan sila ni Yang Kai, ngunit kung hahayaan nila si Yang Kai na patuloy na kumilos ng walang ingat, wala silang pag-asa sa mga susunod na auction. Sino ang hindi gustong bumili ng isang bagay sa isang auction, lalo na kapag ang mga sumusunod na item ay nasa ika-4 na baitang at mas mataas? Kaya naman, pagkatapos magsalita ng binata sa harap na hanay, maraming pribadong silid ang umalangaw sa kanyang mga salita. Sa silid ng A6, kumaibot ang sulok ng bibig ni Peibuan. Punong-puno ng evil tricks ang batang ito. Bakit hindi ko nakita noon? Sa oras na ito, paanong hindi niya malalaman na narito nga si Yang Kai para manggulo? Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng galit ang mayroon siya sa Fendian Auction House na talagang gusto niyang lumipat sa auction. Hindi ba sinisira nito ang kanilang reputasyon? Paano magkakaroon ng magandang wakas? Ang batang ito ay malamang na hindi makapasa sa pag-verify ng mapagkukunan pinansyal. Bagamat binigyan niya si Yang Kai ng 1,000,000 Heaven Opening Pills bilang reward noong nakaraang pagkakataon, ang halaga ng mga item na binibid niya para sa oras na ito ay higit na lumampas sa halagang iyon. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Yang Kai. Kung tutusin, miyembro siya ng First In. Sa karamihan, siya ay mapapaalis sa auction house at ang kanyang reputasyon ay masisira. Sa entablado, ang auctioneer ay tumingin sa isang tiyak na direksyon sa likod ng entablado na medyo nahihirapan. May isang matandang lalaki na nakaupo doon, at mula nang magsimula ang auction, hindi siya kumikibo habang nakapikit. Ang matandang lalaking ito ay hindi si Yun Zhenhua, ngunit isa rin siyang mid-grade heaven opening expert ng Fendian Auction House. Pinangangasiwaan niya ang lugar na ito upang maiwasan ang iba na magdulot ng gulo. Sa napakaraming tao na nagkakaisang humihiling ng pag-verify ng mga item, natural na narinig ng matandang lalaki ang kanilang mga boses. Dahan-dahan siyang tumayo at pumunta sa entablado. Sabi ng isang tao sa pribadong silid, Elder Yu, guguluhin kita para makakilos at tingnan kung may pinansyal na mapagkukunan ang batang ito. Kumunat ang noo ng matanda. Wala pang ganoong president sa auction house dati. Pagkatapos ng lahat, sa reputasyon ng Fendian Auction House, walang nang-ahas na bumalik sa kanilang salita. Lahat ay nagbibid ayon sa kanilang kakayahan. Gayunpaman, ang mga nakaraang aksyon ni Yang Kai ay talagang kainahinala. Gusto rin niyang makita ang sitwasyon kaya tumanggo na lang siya. Sa isang iglap, diretso siyang lumitaw sa harap ni Yang Kai at bahagyang tumanggo. Young friend, pakiusap. Umupo si Yang Kai sa upuan habang nasa armrest ang mga kamay. Tumingin siya sa matandang lalaki at ngumisi. Ano, ganito ba ang pakikitungo ng Fendian Auction House sa mga bisita nito? Tumigil ka at makipagtulungan kay Elder Yu para i-verify ang mga bagay. Hindi ka mukhang taong may ganyang pera. Napalingon ang binata sa unahan at galit na sumigaw. Kung talagang may ganoong uri ng pinansyal na mapagkukunan si Yang Kai, matagal na sana siyang naimbitahan sa pribadong silid. Bakit siya uupo sa kanila? Isang boses ang umalangaw mula sa pribadong silid. Bata, huwag ka nang magaksaya pa ng oras. Kung talagang nanggugulo ka, pinapayuhan ka ng upuang ito na huminto at umalis. At least, magagawa mo pa ring mapanatili, ilang kamukha ng dignidad. Kung may nalaman si Elder Yu, hindi na magiging ganoon kadali ang mga bagay. Marshall Peak, Kabanata 3,960. Inspection. Pakiusap, young friend.
Dahan-daang inabot ni Elder Yu ang kanyang kamay at tinitigan si Yang Kai na parang gusto niyang tingnan ng malalim ang kanyang puso. Ang mukha ni Luo Hai ay mapatla at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hindi niya alam kung makakapasa si Yang Kai sa capital verification test. Malamang na hindi niya gagawin ito, ngunit wala itong gaanong pera sa kanya, kung hindi ay maipapahiram niya ito kay Yang Kai. Si Yang Kai, sa kabilang banda, ay may kalmadong ekspresyon. Kahit na may 4th grade heaven opening realm na nakatayo sa harapan niya, ngumiti pa rin siya at sinabing, may ganoong panuntunan ang Fangyun Auction House. Paanong hindi ko alam ang tungkol dito? Sumimangot si Elder Yu. Ang Fangyun Auction House ay walang ganoong panuntunan noon dahil lahat ay sumusunod sa mga patakaran. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi mukhang mabuting tao, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na magsalita tungkol sa mga patakaran. Bukod dito, isang tao mula sa Emperor Realm ang naglakas loob na maglabas ng ganoong kalokohan sa harap niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting galit. Young friend, mangyaring makipagtulungan. Bata, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung wala kang pera, umalis ka na rito. Huwag mong ipahiya ang sarili mo rito. Hehe, hindi pa ba huli ang lahat para umalis? Sa tingin mo makakaalis ka kung maglakas loob kang manggulo dito. Brother Yu, huwag kang magalang sa kanya. Gawin mo na lang. Sa pribadong silid, maririnig ang isang cacophony ng mga boses. Malinaw, gusto nilang lahat na alisin ng auction house si Yang Kai para magpatuloy ang auction. Kumikislap ang mga mata ni Yang Kai. Pangunahing lumapit siya sa makahanap ng problema sa Fangyun Auction House sa pagkakataong ito. Sino ang nagsabi sa kanila na huwag siyang bigyan ng kabayaran at napakasama ng kanilang ugali? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mag-uudyok ng galit sa publiko. Sa kalagayan ng ibang tao, ang kanyang mga aksyon ay talagang medyo nakakasakit. Kaya naman, kahit na medyo hindi kasiya siya ang mga salita sa pribadong silid, walang pakialam si Yang Kai. Tinitigan lang niya si Elder Yu at sinabing, walang problema sa capital verification, ngunit paano kung mayroon akong mapagkukuhanan ng salapi? Kumunat ang noo ni Elder Yu. Kung gayon ang auction ay natural na magpapatuloy. Bagamat sinabi niya iyon, ayaw niyang maniwala na si Yang Kai ay talagang may mga mapagkukunang pinansyal. Sa pagpasok sa auction house na ito, hiniling ng lahat na ipakita ang kanilang kayamanan. Kung talagang ganoong klase siyang mayaman, matagal na siyang inayos na pumasok sa isang private room. Karamihan sa mga taong nakaupo sa bulwagan na ito ay may netong halaga na daan-daang libo. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Ang mga aksyon ng Fangyun Auction House ay sumisira sa aking reputasyon. Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagsasabi lamang na magpapatuloy ang auction? Kung ganoon ano ang gusto mo? Kumunat ang noo ni Old Yu. Medyo mahirap pakisamahan itong brat na nasa harapan niya. Tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi mo ba kailangang humingi ng tawad sa iyong pagkakamali? Galit na galit si Old Yu. Kung ito ay hindi isang auction house, itinuro niya sa binata ang mga kahihinatnan ng pagsasalita sa kanya ng ganito, ngunit ito ay kanyang sariling teritoryo, kaya hindi siya maaaring atakihin ang isang bisita, kahit na ang panauhin na ito ay isang Emperor Realm Master lamang na pinaghihinalaang nagdudulot ng gulo. Ang paggawa nito ay magmumukha siyang bully, at makakaapekto rin ito sa reputasyon ng auction house, kaya't kahit galit siya ay nagtitiis lang siya. Patuloy ni Yang Kai, maaari akong makipagtulungan sa pag-verify. Kung magpapatunay ito na wala akong mapagkukunan sa pananalapi, kung gayon maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa akin. Kung ako ay mapalad na makapasa, kailangan mong humingi ng tawad. Naningkit ang mga mata ni Elder Yu. Nag-isip siya sandali, saka tumango at sinabing, sige, matigas ang ulo bilang isang patay na pato, sa tingin mo ba atres ang matandang ito? Ang mga kabataan ay masyadong walang karanasan. Habang iniisip niya ito, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ng binata sa kanyang harapan. Sana tuparin ni Elder Yu ang kanyang salita. Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang space ring. Ang reaksyon ni Yang Kai ay napakatapat na hindi inaasahan ni Elder Yu. Hindi niya maiwasang sumimangot. Talaga bang may ganoon kalakas na mapagkukunan sa pananalapi ang batang ito? Saka inahinalang tinanggap ang space ring, inalis ni Old Man Yu ang nilalaman nito gamit ang kanyang divine sense. Nanginginig ang kamay niya at muntik na niyang mabitawan ang space ring. Biglang nanlaki ang mga mata niya na kanina pa singkit at parang hindi makapaniwala sa mukha niya. Hindi makapaniwala si Yang Kai sa kanyang mga mata. Sa loob ng space ring, mayroong isang maliit na bundok ng heaven opening pills, sunod-sunod na tumpok. Imposibleng bilangin silang lahat, imposibleng mabilang dahil napakarami. Si Elder Yu ay isang 4th grade heaven opening master at namamahala sa isang lugar tulad ng Fangyun Auction House sa loob ng maraming taon.
Hindi pa siya nakakita ng ganoon karaming pera, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon karami. Ilang heaven opening pills ang mayroon sa ring na ito. Mahigit 100 milyon ang pinakamababa. Malamang na mayroong humigit kumulang 200 milyon. Kaya pala hindi man lang kumurap ang batang ito sa auction. Sa dinami-dami ng heaven opening pills, pabayaan na ang mga item na nagkakahalaga ng 10,000 kahit na binili niya ang buong auction house, ito ay magiging isang patak sa karagatan. Sino ang lalaking ito? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalaking pera? Higit pa rito, hindi siya masyadong malakas, ngunit naglakas loob siyang gumala-gala kasama ang napakalaking halaga ng pera. Bagamat may mga tao mula sa Great War Heaven na nagpapanatili ng kaayusan sa Star City, hindi ba siya natatakot sa isang aksidente? Bumilis ang tibok ng puso niya sa gulat. Hawak ang singsing, tulala siyang nakatayo doon, hindi nakapagsalita ng mahabang panahon. Brother Yu, isang boses ang umalangaw mula sa isang pribadong kwarto. Ang lahat ay orihinal na nagplano na pagtawanan si Yang Kai, ngunit sinong mag-aakala na si Elder Yu ay walang magiging reaksyon pagkatapos ma-verify ang space ring. Ang maraming heaven opening realm cultivator ay pawang mga taong may magandang paningin, kaya natural nilang nakikita ang pagkagulat sa mga mata ni Elder Yu. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ano nga ba ang nasa singsing na iyon na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kalmado ng isang 4th grade heaven opening realm cultivator ng ganito? Sa room A6 pa lang, parang may naisip si Peibuan at hindi napigil ang umungol. Medyo matapang ang batang ito. Noong nakaraang pagkakataon, binigyan niya si Yang Kai ng 11 milyon, kung saan ang 10 milyon ay para bayaran ang first in. Noong una ay inakala niya na tiyak na ibibigay ito ni Yang Kai kay Madam Lan, ngunit ngayon ay tila nasa kanyang mga kamay pa rin ang 10 milyon. Hindi katakataka na ang batang ito ay napakalmado at composed, hindi natatakot na i-verify ang space ring. Mula ngayon hanggang ngayon, hindi lalampas sa 2 milyon ang halaga ng mga bagay na kanyang nabid. Sa 10 milyon, ano ang dapat ikatakot? Gayunpaman, sa pag-iisip, bigla niyang naramdaman na may mali. Kahit na mayroon talagang 10 milyon sa singsing na iyon, hindi ito dapat sapat para mawala ang katahimikan ni Elder Yu ng ganito. Bigla niyang naalala na hindi lang siya ang may gustong bayaran ang first in. Tila may ilang dosenang iba pang mga pamilya, at bawat pamilya ay nagnanais ng 10 milyon. Si Peibuan ay huminga ng malamig. Ang space ring na iyon ay hindi maaaring magkaroon ng daan-daang milyong heaven opening pills, tama ba? Bagamat hindi siya nang ahas na paniwalaan ito, tinitingnan ang ekspresyon ni Elder Yu, dapat tama ang kanyang hula. Paano na? Tumingin si Yang Kai kay Elder Yu. Sa wakas ay bumalik si Elder Yu sa kanyang katinoan. Tiningnan niya si Yang Kai ng may masalimuot na tingin, pagkatapos ay ibinalik ang special na singsing at tumango. Batang kaibigan, may karapatan kang ang tumawad. Mali ang matandang ito, patawarin mo sana ako. Ngumisi si Yang Kai. Kung ganoon ay matutuloy ba ang auction? Tumango si Elder Yu. Kumurap-kurap ang kanyang figurette, at bumalik siya sa backstage. Saka lang nag-react ang auctioneer. Itinaas niya ang martilyo sa subasta at sumigaw. 300,000 ang pupunta ng isang beses, na ibenta. Ang binata sa harap na hanay ay tumingin kay Yang Kai na kumikibot ang sulok ng kanyang mata. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama niyang sumisiksik sa bulwagan ang lalaking ito gayong mayaman ito. Biglang, nakita niya si Yang Kai na nakatingin sa kanya na may mahinang ngiti. Mabilis niyang ibinaba ang ulo niya. Ang isang taong may ganoong yaman, anuman ang kanyang paglilinang, ay dapat na may makapangyarihang taga-suporta sa likod niya. Hindi niya kayang masaktan siya. Hindi na niya hinintay na matapos ang auction at nakahanap ng pagkakataon para tahimik na makawala. Ang isang magandang auction, pagkatapos na istorbohin ni Yang Kai, ay biglang naging mapurol. Walang nagbid para sa susunod na ilang item sa auction. Napanalunan silang lahat ni Yang Kai ng sabay-sabay. Para bang ang auction na ito ay espesyal na itinakda para sa kanya, at lahat ng iba ay naroon lamang upang magsilbing foil. Dahil walang tumawad, mabilis na nahulog ang martilyo ng auctioneer. Sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, mahigit 100 ng materyales sa ika-4 na baitang ang napanalunan ni Yang Kai. Kahit si Lao Bai ay hindi gumawa ng ingay. Anyway, sa tulong ni Yang Kai, hindi mahalaga kung magbid siya o hindi. Ang susunod na ilang mga item ay ang finale ng auction na ito. Kung mayroong anumang gusto mo, mangyaring magbid hanggat gusto mo. Tumayo ang auctioneer sa entablado at medyo awkward na sumigaw. Ang pangunahing dahilan ay iisa lang ang boses ng tao sa buong auction house, kaya walang kwenta ang pagiging auctioneer niya. Isang maid ang pumunta sa stage at iniharap ang auction item. Sinabi ng auctioneer sa malakas na boses, 5th grade Sun's True Fire. Ang panimulang presyo ay 1 milyon. Lahat,
Huwag mag-atubiling magbid. Sa sandaling bumagsak ang boses ng auctioneer, sa wakas ay nagkaroon ng bakas ng kasiglahan ang malungkot na auction house. Ang mga banal na pandama sa mga pribadong silid ay muling naunat upang suriin ang sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang pinakamahusay na mga materyales sa pagbubukas ng langit sa merkado ay 5th grade. Ang mga materyal sa pagbubukas ng langit sa 6th grade ay hindi mabibili ng pera, maliban kung ang isa ay napakaswerte. Bagaman ang mga materyal sa ika-4 na baitang ay interesado sa lahat, maaari pa rin nilang ipaglaban ang mga ito. Gayunpaman, ang mga materyales sa ika-5 baitang ay kailangang-kailangan. Ang mga materyales sa ika-5 baitang ay lubos na hinahangad saan man sila ilagay. Maging ang Blessed Land ay hindi makatugon sa kahilingan. Pagkababa ng boses ng auctioneer, may sumigaw. 1,200,000. 1,300,000. 1,400,000. Sa silid A6, magbibid na sana si Pebuan. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses. 3 million. Ang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Hinawakan ni Pebuan ang kanyang ulo at walang imak na nagmura. Baliw ang lalaking ito. Ang normal na presyo ng isang materyal sa ika-5 baitang ay 1,500,000. Kahit na medyo overpriced ang auction house, 2 milyon ang pinakamataas na presyo. Dinobol ni Yang Kai ang presyo. Paano makakapagbid ang iba? Nangangahulugan ito na ayaw niyang makipaglaro sa iba. Tama na, bata, huwag kang masyadong lumayo. Isang boses ang tumunog, parang medyo galit. Tama, bata, hindi ba nahihirapan kang magbid para sa maraming bagay? Sa tingin ko nandito ang batang ito para manggulo. Kung hindi dahil sa katotohanang napanalunan ni Yang Kai ang lahat ng mga item, maghay-hinala ang lahat na siya ay tinanggap ng Fangyun Auction House. Gayunpaman, sa oras na ito, makikita ng sino man na narito si Yang Kai upang magdulot ng gulo. Gayunpaman, ano ang punto? Bagamat makakasira ito sa reputasyon ng auction house kung binili ng isang tao ang lahat ng item sa isang auction, ang taong ito ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Katumbas ito ng pananakit sa kalaban ngunit pananakit sa kalaban ng hindi nakikinabang sa sarili. Elder Yu, ganoon ba kalaki ang pera ng batang ito? May nagdududang tanong. Maging ang auctioneer ay lumingon kay Elder Yu. Ang mga item na na-auction noon ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 100,000. Sa pagkakataong ito, 3 milyon ang bid, na 10 beses sa orihinal na presyo. Mahirap para sa mga tao na hindi maghinala. Gayunpaman, hindi gaanong sinabi ni Elder Yu nang i-verify niya ang presyo. Sa makatuwid, walang nakakaalam kung magkano ang pera ni Yang Kai sa kanya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ibinaba ni Elder Yu ang kanyang kilay at hindi gumalaw. Napangiti siya ng mapait sa sarili. Ano ang ilang milyon? Ang batang iyon ay may halos 200 milyon sa kanyang singsing.